Noong una, ang tingin ko sa sining ay simpleng pagguhit ng mga bagay na nakikita ng mata, mga hugis, anyo at eksaktong imahe ng realidad. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong mas may lalim ang sining kapag binibigyan ito ng sariling tinig. Dito nagsimula ang paglalakbay ko sa abstract art, isang mundo kung saan hindi kailangan ng eksaktong forma para makapagpahayag. Sa bawat guhit na inilalatag ko sa papel, nararamdaman ko ang kalayaan. Walang limitasyon, walang mahigpit na tuntunin. Inspirasyon ko ang mga hugis at linya na nakikita ko sa paligid. Ang gulo ng lungsod, ang katahimikan ng gabi, at ang mga emosyon na mahirap ilarawan sa salita. Sa pamamagitan ng itim at puti, natutunan kong mag-drawing gamit ang anino at ritmo ng linya at hugis. Hindi ko agad nahanap ang sarili kong estilo. Pinayagan ko ang sarili kong mag-eksperimento. Minsan maingat at detalyado, minsan biglaan at walang plano. May mga pagkakataon na ang mga pagkakamali ay nagiging pinakamahalagang bahagi ng aking obra. Dahil doon, lumalabas ang di inaasahang ganda. Sa prosesong ito, natutunan kong pakinggan ang aking instinct at yakapin ang hindi inaasahan. Unti-unti kong nadiskubre na ang abstract art ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita, kundi kung ano ang nararamdaman ng gumagawa at ng tumitingin. Hindi ito nakatali sa mga bagay na konkretong mailalarawan, kundi nakaugat sa mga damdaming minsan mahirap bigkasin. Sa pagitan ng puti ng papel at itim ng tinta, nahuhubog ang mga anyo na may sariling buhay. Maraming nagsasabi na mahirap intindihin ang abstract art, ngunit para sa akin, iyon ang ganda nito. Binibigyan nito ng kalayaan ang tumitingin na lumikha ng sariling interpretasyon. Minsan, mas mahalaga kung paano naiintindihan ng iba ang aking gawa kaysa sa original kong intensyon. Ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng aking mundo at ng mundo ng bawat manonood. Madalas, ang bawat guhit ay nagmumula sa emosyon na dala ng kasalukuyan. Maaaring ito mula sa katahimikan ng umaga, sa alon ng ingay sa kalsada, o sa bigat ng isang alaala. Sa pamamagitan ng simpleng linya at anino, nagiging konkretong anyo ang mga damdaming dati nakakulong lamang sa isip. Para sa akin, bawat drawing ay isang paglalabas ng enerhiya na hindi ko kayang ipahayag sa salita. Ngayon, ang bawat drawing ay isa ng kwento, hindi kwento ng isang tiyak na imahe, kundi kwento ng damdamin, enerhiya at mga salitang piniling hindi na lang sabihin. Ang bawat linya ay nagiging tugon sa isang tanong at bawat espasyo ay humihinga ng katahimikan o tensyon. Sa ganitong paraan, natututo akong makipag-usap sa sinuman nang hindi gumagamit ng salita. Sa huli, sa abstract art ko natagpuan ang tunay na anyo ng aking pagiging malikhain. Ito ang lugar kung saan malaya kong naipapahayag ang sarili. Isang patuloy na paglalakbay, hindi para kopyahin ang mundo, kundi para tuklasin ang mga anyo at damdamin na nakatago sa pagitan ng itim at puti. At sa bawat obra, muling nabubuo ang bahagi ng aking sarili na hindi kayang ilarawan ng kahit na anong malinaw na larawan.